Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga. Anong nangyari? Sumemplang po talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalayan na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the Ganito na po tayo. reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Oh, ayun na. Ayun ang paborito nating bar. Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. So, tumaas na siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan.
Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, magandang morning Eastern Visayas, magandang morning Pilipinas, magandang morning world. Welcome aton pan Biyernes nga edisyon taramdan. Good morning Eastern Visayas. Para inangadlaw ha, Biyernes, June 19, 2026. Ini day sila lo sa Bilizar and Radyo Pilipinas Borongan, iton mananagbalay sakop na liwathin na usa ka oras. Pan Friday na nga edition, ano ito na atin taramdan. Good morning Eastern Visayas. Ikamiyan ito na mananagbalay. Actually, sakopin usa ka semana, no? Para ito usa ka oras nga programa, din nila kahanginan. Siyempre, supervision ini ito na amon station manager Ate Ruth Rivera Abunda. Nga na di naman ha technical, akon kaupo dira Chief Tech Joy Policarpio. Nga na sugadman Coach Eufem Bona Jr. Kompleto sa Ricados gihapon. Balitaw kompleto naman iton production team para naman niya nangadlaw. So antaramdan, good morning Eastern Visayas. Amin iton katiguban iton mga balita din naman ha aton rehiyon. Igin na papahamtang iton Presidential Communications Office. Kinokomponer ito na tulong RP stations dinhi ha Eastern Visayas, Radyo Pilipinas, Calbayog, Sugod, and syempre Borongan, ngan Sugadman Philippine Information Agency. Sumadanga tayo sa kupin usa ka oras. Habot nga hiton na madalumdum nga panahon di naman ha Borongan City. Ginuran kami tikang kakalop nga adlaw pero giupihi hiton hiya no pagbalansi naman hiton mapaso nga panahon. But just the same kailangan magdara lagi hapon hiton payong kay pag nakakasira hiton adlaw sobra talaga hiton ka mapaso. And we are expecting liwathin na masirak nga sa kamaghapon pero may ada mga pag-uran lagi hapon isolated. Sige, yan nga mga oras katuon tanan aton mga magiging kasugbo nga pagbalita. Unahon taanay ato na Radyo Pilipinas, diba? Radyo Pilipinas sugod hi Ruel Bugnos and Radyo Pilipinas Calbayog nga Ms. Josette Pretensio, ha Philippine Information Agency Ms. Steffi Libarios nga di naman kami ha Radyo Pilipinas Borongan. Sige katuon ta Radyo Pilipinas sugod Southern Leyte nga ginpapamunuan ni Station Manager Sir Dodens Alaras. Ruel Bugnos, magandang morning sa inyo diha. Kumusta iton sitwasyon labi na pagtaga panahon? Good morning, Eastern Visayas.
Yes, Tidaisy, good morning. Good morning sa imong mga kaubanan po dahil sa Radyo Pilipinas, Borongan sa panguna sa tong SM, si SM Ruta Vera Abunda. Ni Miss Suset Pretensyo Usab da sa RP Calbayo, good morning. Sa panguna usab sa atong SM da si Sir Gina Vilon. And to Stephanie Barrios from PIA, no? Good morning. And under the leadership of Regional Head si Ryan Narinto, maayong buntag. Diri karon sa sugod Ate Daisy, so far medyo madagwanay cloudy skies ang atong weather no diri ngani na ay mga portion no nga nakasinati na og kining mga isolated rain showers, particularly diri sa may pangapanahon area and diri pod sa may portion sa Tomasopos Malitbog areas, no. So nakasinati og mga hinay nga pag-uwan. Ngani ang Pag-asa sige naman pod issue og thunderstorm advisory, no, sa atong mga piling lungsod sa diri. So mao na reminder na lang sa atong mga kaigsunan nga nay mga lakaw for today. Bantay-bantay na lang ta sa panahon, no, kay naadjay mga higayon nga muuwan rag kalit, no. So pipila na pa pod kaadlaw nga grabe jud tang na-expose sa grabe pong kainit, so basig kompromiso ang atong panglawas niya na, so amping lang ta. Karon po Pero may ada na kamo didauran na Ruel. Sa ngayon, meron na kayong mga rain showers. Na today pero di po dingon nga magdugay-dugay mga pila ra po ka minutes, no. Mga medyo patikim-patikim lang, no, diri sa Southern Leyte. So di jud ingon nga makabasa og tanom na. Oh. At least kami didi nalilibre na kami sa Bisig. Base ni na coming days, no, basig maka-experience sa patauguan kay burag mo naman jud pod ang trend, no. Ang ani pagbiyahe nato diri sa atong opisina, medyo naanay mga panganod gyud compared sa mga milabayng adlaw nga grabe ka clear gyud sa atong kalangitan, no. Pero karon na may mga panganod nga atong naobserbaran at ngani maobserbaran sad nato during the on the afternoon na medyo magdag-om gyud sa dyan, no. So bantay lang pod ta, no, mga kaigsunan. May na lang pod makatabang sa atong mga tanom diha nga for the longest time medyo na deprive pod nining tubig. So far po diri sa maasin padayon karon ang pagpahigayon sa mga kalihukan, no, in celebration sa ika 66 nga founding anniversary sa atong probinsya. Ngani pipila pa lang kaadlaw milabay gipailila na gyud officially ng atong mga ananay katong sa to burga kining portrait sa atong mga Miss Southern Leyte candidates, no. So good luck sa atong mga kandidata from the different municipalities ug sa City of Maasin. And obay dapat, no, okay sa itong mga makabisita da sa Maasin, no, daghang mga kalingawan diha ang atong food park da sa Capitol Grounds open na, no. So pwede ra na ninyo nga bisitahon and napapuyuban nga mga kalihukan pod, no, sa atong mga binuhi na ay libreng kapon or kining libreng operation castration, no, sa atong mga binuhing irog-iring na apoy dog show from the Provincial Veterinary Services Office, kining flower and garden show pod ubay-ubay nga mga kalihukan, no, ang giandam sa atong probinsya. So far sa Soleco, medyo init ang sa mga konsumidor nato ron diri sa Southern Leyte kay taas jud ang atong power bill, no, for the month of June. So 4 pesos ang atong usbaw per kilowatt. So mao jud ni, no, in the coming days mo gawas naman ang atong mga bill, no. So medyo mangatol na lang jud ani bisag way katol kay grabe jud ka mahal, no, ang atong kuryente. So tipid-tipid na lang jud ta, no. Swerte itong naay mga solar kay naaman sila medyo minus-minusan man ang ilang konsumo, no. Atong tubig so far okay ra man pod ang Sugod Water District, wa man po yung mga dagko jud nga mga service interruption natong linya sa komunikasyon, wa man po yung mga kakulian problema, pwede na lamang na ng mga siguro na yung mga fiber break da pero wa pa man pod, no. So mao na ang atong mga pasiunang impormasyon gikan diri sa atong probinsya. Okay, para sa itong mga impormasyon, mga kaigsunan, karong adlaw nga Biyernes sa Hunyo 19, sa Biyernes nga edisyon sa Good Morning Eastern Visayas. LGU Hinunangan, gipalig-on ang energy conservation. Kapin sa 32,000 pesos nga PhilHealth benefits na paabot diri sa probinsya sa Southern Leyte.
PhilHealth nagpasabot na doon na 28 ka mga accredited yakap service provider diri sa atong lalawigan. Maadyo ni si Jabitaw kay medyo makaminos-minos po do gasto no ang atong mga kaigsuonan sa ining ilang mga hospital bills, mapa outpatient or kining inpatient man. Sa lain pang balita, BIR maasin adunay bagong Revenue District Officer o coastal cleanup activity gipahigayon da sa isla sa Limasawa, Southern Leyte. Ang dugang detalye nining mga kaigsunan ug uban pa atangin sa second half ning atong programa ang Good Morning Eastern Visayas. Atong oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko alas 8:12 na sa Kabutagon. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Ruel, sa mga paunang impormasyon, kaupod-naan headlines sa mga balita, tikang Radyo Pilipinas sa Sugod, Southern Leyte. Ngan, waray dida, no, itong DYDC, di unta nala, itong Philippine Information Agency, ano, yan ang mga oras, para naman haton na ira daman balita, di linya, ano, Miss Steffi Libarios, magandang morning, kumusta itong sitwasyon, di da naman Tacloban. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning Miss Daisy, Sir Roel, and Miss Suzette. And good morning gihapon ha aton mga mamarating and online viewers sa social media. So parang kabutangan ng panahon no, didi syudad ng Tacloban as of this 8:13 in the morning, ang aton temperatura in aadaha 28 degrees Celsius. And posible pa inin humitaas up to 33 degrees Celsius. But according to DOST Pag-asa weather update, no, posible or may ada tsansa nga umuran. So mga around ining yan nga kulop daw. So para naman ha aton power and water update, so far waray hana akong pag-check yan ng aga social media pages Hanlieco and Prime Water, waray pa man kita nakakita or nakabasahin notice of interruption and disconnection hin tubig ngan kuryente. So para kadugangan nga sumat or impormasyon, ang Tacloban City Veterinary Office in magkakamay-ada hin libre nga kapon o pisit para ha mga ayam or dogs para hitbulan hit-Hulyo. So, schedule of registration is every Mondays to Fridays, except holidays, 8:30 a.m. to 11:30 a.m. and must be a resident in Tacloban City and just bring a valid ID. So, limited slots only, sanglit para ha mga Taclobanon nga for parents. Pwede ka mo bumisita ha Tacloban CVO, second floor, dressed Chicken Section Building, Tacloban City Public Market. So, para makaparehistro nga, maka-availan era libre nga serbisyo. Para yan na naman na aga, adin aton nahikay nga mga balita. Dole 8, nagdumarahin high impact, high visibility inspection, ha mga construction sites ng transport terminal ha syudad ng Tacloban. RDRRMC 8 nangangandaman ng kapistahan han syudad ng Tacloban ngan Ormoc. Partisipasyon ng gobyerno ngan pribado nga sektor ginaaghatan DENR 8 ha pagpreserbar han Philippine Eagle. Detalye hini nga mga balita nurunian ha atong second half. Back to you Miss Daisy. Good morning, Eastern Visayas. Thank you, Ms. Steffi. At on situation report, upad headlines sa mga balita, tikang Philippine Information Agency. At least aram naman kung ano yan itong sitwasyon, mga pangamdaman, di na naman na syudad itong Tacloban. Ngayon, this time, katuunta naman na aton kasugbong, Radyo Pilipinas Kalbayog. Magandang morning, Ms. Suzette Pretencio. Kumusta ito yung sitwasyon, dada? Good morning, Eastern Visayas. Yes, magandang morning, Ate Daisy, ngan sa bugos nga pwersa sa RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Good morning gihapon sa aton kasugbong, ka-sister station nida sa Sugod, Southern Leyte. Upay nga aga, maadyong buntag, Kuya Roel Bugnos, ngan sa bugos nga pwersa sa RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Upay nga aga gihapon sa aton ka-PCO. Good morning, Miss Steffi Liberios, ngan sa bugos nga pwersa sa PIA sa
pagpamuno ni Sir Rian Arinto. Sa ngaran sa naman acting station manager Hinaro Navalon, ako ni mga kaupod yan ang Friday edition sa naton programa Suzette Pretencio. Ngan kaupod ko dide sa Master Control si Raizano Barandino. So update sa panahon dide sa Calbayog pareha sa Borongan, kami in ginuuran gihapon. So nakaka-experience gihapon kami sa rain shower. So ato na obserbaran sa dun mga naglabay nga adlaw in kada kulop ang pag-uran dide sa Calbayog. So nagharampang siguro si Haring Araw nga si Queen Rain nga mag-uuran sa kulop and schedule sa pag-adlaw sa aga. So ito na naton naobserbaran yan nga currently mon temperatura dito sa Calbayog we are at 30 degrees Celsius pero niya heat index 38 degrees Celsius. So although nga maadlaw yan nga aga pero niyan nga kulop as per observation nga ni naton nga sa forecast yan na in posible nga umuran mga alauna up until siguro mga 3 p.m. nga pag-uran. Mao aton pagpahinumdom sa aton mga estudyante sa mga empleyado nga tanan nga magawa sa mga panimalay may lakat yan nga kulop nga magdara na kamo san pananggasan oran payong anyway ang payong man god in nagagamitan mapauran o mapaadlaw man. Ngan update sa utility sa Melco 1 nagpagawasan abiso mahitungod san sini nga pag-umento san presyo san kuryente. So from 10.94 per kilowatt hour naging 12.41 per kilowatt hour. So duro dako nga paghitaas o paghitaas sa 1.48 per kilowatt hour nga aumento So sa Melco 1 For June na yan, Suzette? Para sa June na yan? Yes, Miss Daisy, para sa June ining billing, mao nga kung iyo makakarawat an iyo billing niya na in iton an rason ang naghitaas an presyo. So mao nga magtipid kita an sereng san sa Melco 1 pahayag ni Rano nga an rason san sini nga paghitaas an presyo mahitungod nga naghitaas an generation charge tungod sa kakulangan san supply san kuryente sa grid hitaas ko nga demand tungod san mapasok nga panahon aton man gud na experience sa tun mga naglabay nga bulan nga grabe man gud an kapaso san panahon didi sa summer nga paghitaas san presyo san wholesale electricity spot market o WESM. Mao nga aton pagpahinumdom sa aton mga konsumidores nga magtipid tanggalon sa saksak an mga diri gagamit nga mga devices mga appliances nga switch off adton mga ilaw adton mga light nga diri naman nagagamit para makatipid kita. So permi man nga ni nagpapahinumdom an Radyo Pilipinas san sini nga mga pagtipid san mga kuryente. Pero mas barato pa dida Suzette. Didi Southern Leyte and Ruel may 4 pesos ata yung increase. Yes, Ate Daisy, namon didi kay 16 pesos na per Oo. kilo. O kataas Ruel. Yes, no mo na nga grabe na reklamo gud talaga namon mga member consumers diri kay it's very high and expected naman po lagi ito nga medyo labi na karon nga like prior to June, May, taas ang atong konsumo kay sige ta og aircon, electric fan, etc. kay grabe kainit sa panahon. So medyo mao na mainit ang sa mga Southern Leyteño karong mga panahon na. And expected na sa billing taas jud bitaw lagi ang atong bill for this month. So top 1 siguro kamo Kuya Ruel dito sa aton Bisaya sa mahitaas nga sukot san kuryente. 16 na kamo ata Ruel 16 pesos per kilowatt hour. Yes, Ate Daisy. Malutong na 16 pesos. So, medyo blessed gihapon kita dito sa Calbayog, mga Calbayog noon kay at least kita dito adi pala sa 12.41. So ato nala pagampo nga diri umabot sa 16, diri humabol sa sugod aton sukot san kuryente. But anyway, Kuya Ruel, Miss Steffi nga Ate Daisy may lain san nga abiso san pagkitaas san kuryente nagpagawas gihapon sa scheduled power interruption ini in matikang naman sa NGCP.
So an ini nga pagkaparong san kuryente may hitabo yan ang ati arabo Hunyo 21. So sa Domingo an apektado nga mga electric cooperative sa bugos ini nga Samar nga Northern Samar. So siyahan sa Samalco 1 mapaparong an kuryente in between 6 a.m. to 7:30 a.m. and 4:30 p.m. to 6 p.m. apektado ang mga lugar nga sakop san Karayman ngan San Agustin substations. Nga lain pa sa Samalco 1 gihapon mapaparong ang kuryente from 6 a.m. to 6 p.m. apektado ang mga lugar nga sakop san Palanas Karangan Kapookan substations. Para naman sa Samalco 2 mapaparong ang kuryente from 6 a.m. to 7:30 a.m. ngan 4:30 to 6 p.m. san Kulop apektado ang mga lugar nga sakop san Arado ngan Katbalogan substations. Para naman sa North Samalco mapaparong ang kuryente from 6 a.m. to 6 p.m. apektado ang mga lugar nga sakop san Allen, Bubon, nganlaw ang substations. So, puro hilawig ini nga power interruption mao para sa itong mga maapektuhan pag-charge na kamo siguraduhon nga fully charged ang power banks ngan power stations nganan mga devices. Para naman sa tubig, ang Calbayog Water Company Incorporated inwaray pa nagpagawa sa latest nga advisory bahin sa pagkawara o pagluya sa abid sa tubig. Pero apisar sa na today si Kuya Rowel nga Miss Steffi apisar nga waray panibag-o nga advisory nagpapabilin lagi hapon nga medyo maluya ang abid sa tubig sa mga gripo mao nga magin Girl Scouts and Boy Scouts na laketa kung may adaman pag-abid sa tubig nga medyo masulog in magtirok na laket kaya para magud kita may himo in siya iton danay an kinabuhi kita nalanay an mag-a-adjust So asya to ang mga pauna nga impormasyon dede sa Calbayog nga amon peace and order situation in nagpapabilin man nga generally peaceful. Alright, para sa mga nahikay nga balita, mga top stories of the day, adian namon mga laray uluhan. LTO Calbayog papahugton ang pagsunod sa pagsulot helmet tinikangan Lunes, Hunyo 22. Calbayog nagpaabot suporta sa mga kabataan nga may special needs. Samtang local health boards in Calbayog ginpabugatan ang mga programa para sa public health. Ngan LGU Palapag nagdumara joint council meeting para pakusgon ang peace and order ngan anti-drug campaign. Ayaw ka mo pagparong sa niyong mga radyo ngan pagbaya sa live stream sa Facebook kay aton iningatanan igdedetalye og iglalay sa second part sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas! Thank you, Ms. Suzette. Mga pauna nga impormasyon upod na ang headlines sa mga balita tikang naman dida Radyo Pilipinas sa Calbayog. Sitwasyon naman didi haamon na probinsya ito ni Eastern Samar. Unahon ko nala kasi Biyernes nga adlaw may da kami nakasked nga power interruption from NGCP nga advisory kanan buwas nga adlaw. 30 minutes gadla aga nga hinkulop between 6 to 7 AM and 5 to 6 PM kay magkakamay and preventive ngan corrective maintenance activities iton mga equipment dida Santa Rita 69 kV transmission line. So iton maaapektuhan hini bugos nga probinsya iton Eastern Samar pero diri naman kita mabaraka kay saglit lang naman yun danay nga iton nga era 30 minutes diri ito naabot in 30 minutes. So affected Borongan, Taft, Balanghigaan, Kinapundan substations. Karuyag singon bugos nga probinsya iton Eastern Samar. Nga na hapag taga tubig waray kami di problema may adagad naman balitaw dida iton nga ni nga tala nala daman iton awas hiton tubig dida iton mga gripo daradaman nga hiton kakulang hiton oran pero as to disconnection waray nira latest nga notice from
Borongan Water District. Kamo naman pag taga Pasior din, nagpapabilin nga mahimyang iton sitwasyon hita probinsya iton Eastern Samar, basar hiton Eastern Samar Police. Nga lugod di syudad iton Borongan padayon iton amon pagrisgo no darahini nga ika-19 nga founding anniversary hiton syudad hiton Borongan ano. Kung if my memory serves me right, kadungan namon nga naging syudad yung Baybay City. Ano, yung Baybay City and then yung Catbalogan City. So, buwas na ini nga adlaw iton katungtungan nga damo iton mga nakalinya nga mga activities para buwas June 20. Ano, kadamo didi syudad iton Borongan yan na naman nga aga nagkamayada na hinparada para hadton kanan bispera siton celebration. So, June 20 may ada free legal aid ha City Plaza, livelihood skills training ha City Plaza gihapon buwas, processing and submission para haton IDs, para haton mga applicants, para haton aton mga PWD dedi ha syudad iton Borongan, solo parents and senior citizens magkakamay adiliwat aton wari pa dida kaaruti ano may da free haircut buwas alas 8 aga nga diton ka alas 5 o'clock diton City Plaza hiton Borongan, labot la hiton free haircut magiging libre liwat iton masahe. Ano, free massage, 8 to 5 p.m. City Plaza, pati aton gusto magpa-beauty dida, libre iton manicure and pedicure, buwas nga adlaw. Ano, may adin ni kasumpay hiton anibersaryo, hiton na syudad, hiton Borongan. Libre liwat, di naman ha pagtaga health, free chest x-ray, pati iton Operation Tuli, libre daman didi, tapos iton pinaka-oldest may pa daman didi pa premyo. Aton oldest nga pinaka-tigurang nga magpapaturi may ada premyo nga 5,000 pesos. Sino daw iton malinya hinidada. And then, libre iton consultation nga tanan ini nga aktibidad didi hiton City Plaza. Libre iton mga medisina, laboratory services, health education, dental services, pati iton registration, free registration, tikang iton local civil registrar, and then magkakamay-ada hin distribution awarding iton security paper nga diton beneficiaries under BRAP, and then may adaliwat distribution hin mga inputs, so gaditon mga abono, mga farm inputs para hita mga taga-syudad hiton Borongan, magkakamay din mobile soil testing, tapos may ada pa method demonstration on plant propagation. Nga tanan igpapahamtang din hiton City Plaza. So ganun kadamo iton aman mga activity buwas, may ada sumpay hiton celebration hit ika-19 nga founding anniversary hiton syudad hita Borongan. Ngan beno para ton headlines and mga balita na hikayan Radyo Pilipinas Borongan para yung adlaw Biyernes, June 19, 2026. Siyahan, Eastern Samar State University, may ada na go signal pag-abrihan Doctor of Medicine Program. Enrollees, kinakarawat na. Eastern Samar Police, nagdumarin busy strengthening and capacity building seminar habungtuhan General MacArthur. Maslog ipapa the road phase 2 project gintikangan na 350 million pesos nga kantidad hin kalsada ngan tulay formal na nga igin turnover. Mga kasangkayan, amoy niyaton headlines sa mga balita na hikay didiha Radyo Pilipinas Borongan. Nga na para itong detalyihan mga balita para yun ang adlaw. Good morning Eastern Visayas, ipapadangat namon ha iyo kataliwan lahin pirang pahinomdom. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Delivery! Maria Jose? Is that box really mine? Surprise!
box! There's nothing I won't do for you, just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid kaban! Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po, nandito na. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga. Anong nangyari? Sumimplang po talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalaya na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang ho sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Alright, balik kita hataramdan. Good morning Eastern Visayas. Para yan na nga adlaw, Biyernes, June 19, 2026 nga edisyon nga nakakatuon tanaan na detalihan mga balita. Unahan ta iton Radyo Pilipinas, sugod Southern Leyte, balikan tahi Ruel Bugnos para han report. Magandang morning Otro Ruel. Good morning, Eastern Visayas. Salamat o ganiya na ang mga balita gikan dire sa Radyo Pilipinas sugod sa atong buena mano nga impormasyon mga kaigsunan karong nga buntag. LGU hinunangan gipalig-on ang energy conservation. Ania si Aljon Malot para sa report. Radyo Pilipinas report. Giaprobahan ang usa ka ordinansa sa Inunangan Southern Leyte nga naglatid sa institusyonalisasyon sa mga lakang alang sa energy efficiency ug conservation sa tanang opisina ug operasyon sa lokal nga panggamhanan. Pinasubay sa Ordinance number 2026-20 o ang Municipal Energy Efficiency and Conservation Ordinance sa Inunangan, tumong niini ang pagpakunhod sa konsumo sa enerhiya, pagmino sa gasto sa gobyerno ug pagpanalipod sa kalikupan. Dugang pa, kiniagig pagsuporta usab sa nasudnong mga pulisiya sa energy security subay sa Republic Act No. 11285 ug sa mga giya nga gipagawas sa Department of Energy. Sakop sa ordinansa ang tanang departamento, opisina, pasilidad, kagamitan, sistema sa suga sa kadalanan o mga sakyanan sa lokal nga panggamhanan. Lakip sa mga probisyon niini ang hustong paggamit sa air conditioning units, pagpalambo sa epesyenteng paggamit sa suga o regular nga pagmintinar sa mga kagamitang elektrikal aron malikayan ang pag-usik sa enerhiya. Gimando usab sa ordinansa nga mga opisyal sa matag departamento adunay responsibilidad sa pagsiguro nga masunod ang mga giya sa energy conservation. Gilauman nga pinaagi niini nga lakang mas mapaligon ang responsableng paggamit sa enerhiya sa hinunangan. Balita gikan sa lungsod sa hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Balita tikang PIA Eastern Visayas, Dole 8 nagdumarahin high impact, high visibility inspection ang mga construction sites ng transport terminal sa syudad ng Tacloban, ang detalye gahatag ni Alet Reyes. Kasumpayan direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr.
Ang igduso ang talwas nga disente nga kondisyon na pagtrabaho para ang mga Pilipino nga magtatrabaho. Ang Department of Labor and Employment sa Sinirangan Visayas inagdumara in high impact high visibility inspection ausa nga dako nga gintitindog nga istruktura syudad ng Tacloban. Ang high impact high visibility inspection in kaparte han padayon nga paningkamot ang gobyerno na pagkusgon ang pagsunod han mga balaodnon na occupational safety and health standards, particular industriya nga establishmento nga hitaasan risgo ha panarabahuan sugad construction. Pinangunahan ni Dolly 8 Regional Director Dax V. Villaruel ang pag-inspeksyon han gitutukod nga Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Temple ha syudad ng Tacloban, kaupo din iba pa nga mga ahensya tikang ha Occupational Safety and Health Center, Employees Compensation Commission, Regional Tripartite Wage Productivity Board, Bureau of Fire Protection, PhilHealth, Office of the Building Official ng Tacloban City, and Philippine Information Agency Region 8. Durante han pag-inspeksyon, ginases han mga inspektor ang iba-iba nga lugar han konstruksyon han proyekto, pinaagihan mga pag-check han pagkaada ng sakto nga paggamit han personal protective equipment, mga safety signages, mga emergency response measures, mga pasilidad para han kaupayan ng mga trabahador ng pagsunod han mga regulasyon han panwelduhan ng mga benepisyo han mga trabahante sulod ng construction project. Ginpahayag paghihapon ni R.D. Villaruel nga magdudumara hira hin inspeksyon han mga proyekto nga ginudumara han gobyerno. Nayuna na dinhi nga nagdumara in high impact high visibility inspection and dole han mga transport establishments sa probinsya ng Southern Leyte hapag siguro nga nasusunod ang talwas nga panarabahuan han mga driver han empleyado halarangan han transportasyon. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Alet Reyes, good morning Eastern Visayas. Damo nga salamat, Miss Alet. Good morning, Eastern Visayas. Samtang para sa syahan nga balita matikang dede sa RP Calbayog, LTO Calbayog papahuguton na ang pagsunod sa pagsulot helmet tinikangan Lunes, Hunyo 22. Detalye sa report ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mahugot nga igpapatuman sa Land Transportation Office, LTO Calbayog District Office, ang Republic Act number 10054, Motorcycle Helmet Act, tinikangan maabot Lunes, Hunyo 22, como parte sa ginpahugot nga kampanya para sa kaluwasan sa mga motorcycle riders sa syudad. Sa paghihimang raw sa Radyo Pilipinas Calbayog, ginpahayag sa hepe sa LTO Calbayog, Jelmar Badjon, nga klarado ang nakasurat sa balaod, nga tanan nga motorcycle driver o back rider ang kinahanglan magsulot helmet kung masakay o magbiyahe sa motorsiklo, harayo man o harani ang biyahe. For Republic Act 10054, once po sumakay po kayo sa motorsiklo, kailangan po talagang mag-helmet regardless po sa layo ng pupuntahan niyo po. Ginlalauman sa LTO nga magiging compliant ang mga motorista, diri tungod nga para makalikay sa multa, kundi para sa kaluwasan kung nabiyahe. Way po na maging compliant yung mga motorcycle riders natin, yung mga nagdadrive ng mga motorcycles na magsuot po palagi ng helmet. Para naman po ito sa kaligtasan nila. Para once mag-operate sila ng motorcycle, once mag-disgrasya sila, hindi po mabagok yung mga ulo nila. Para sa protection naman din po nila yung ginagawa po namin. Base sa records ng LTO Calbayog, umabot na sa 543 ang kabugusan nga na-record nga traffic violations. Sini nga numero 65 ang tungod sa diri pagsulot helmet. Samtang pinakadamo paghihapon nga na-record ang diri pagdara ORCR nga umabot sa 154 nga violations. Nagpapahinumdum ang LTO sa publiko nga gumamit la sa standard protective helmet nga may ICC sticker para masigurado nga pasado ini sa safety standards. Ilarom sa Republic Act number 10054, gintutugutan ang paggamit sa full face, half face, ngan half head helmets, samtang mahugot nga gindidiri ang paggamit sa mga nutshell helmet ug iba pa nga diri sertipikado nga protective helmets. Samtang nananawagan si Badjon linabina sa mga kag-anak nga igiya ang ira mga bata sa responsable nga paggamit san motor.
bigyan lang po natin ng instruction yung mga anak natin, yung mga driver na magsuot po ng helmet once mag-operate ng motorcycle. Hindi lang po para mahuli, baka mahuli ng LTO, baka mahuli ng kapuso, kundi para din po ito sa kaligtasan ng inyong mga anak po at sa lahat ng mga driver po. Padayon ang LTO Calbayog sa pagpapahinumdum sa motorcycle riders ug angkas nga perme magsulot tama nga helmet kada mabiyahe para sa kaluwasan sa pagbiyahe sa kakalsadahan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat Charmaine sa imo balita. Good morning, Eastern Visayas! Anaton oras, may ada na kita 41 minutos sa nakalabayhan alas 8 haaga ngansyahan nga balita na hikayhan Radyo Pilipinas sa Borongan para yan nga Biyernes nga adlaw Hunyo 19, 2026. Siyahan, Eastern Samar State University, may ada na go signal pag-abrihan Doctor of Medicine Program. Enrollees kinakarawat na. Aadi ang detalyihan report, tikang Kanpen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Opisyal na nga maabrihan hini nga school year 2026-2027 ang Doctor of Medicine Program han Eastern Samar State University ESO katapos aprobaran han Commission on Higher Education, CHED Commission and Bank ang aplikasyon han Universidad han Hunyo 17. Sumalakan Dr. Vicente Agda Jr., Vice President for Academic Affairs an ESO, daki ni nga milestone nga nasa nga hingyap ngayon na nataganhin katumanan para habugos nga probinsya ng Eastern Samar. We consider this as a milestone and breakthrough, a dream come true in fact for the entire province of Eastern Samar, siring ni Agda. Pulong niya nga dayunagin karawatan ESO, ansyahan nga batch ang mga estudyante paran programa. Lakip pa mga kinahanglanon ang National Medical Admission Test kun NMAT score nga diri maubos sa 40 percentile, transcript of records, ngan pag-agi ha interview ngan assessment process. Gintagan doon ni Agda nga katuyanan han universidad nga makapilihan pinakamag-upay ngan pinakamagkarit nga mga estudyante base maestablisar ang kulturan excellence habag-o nga programa. We would like to recruit the best and the brightest para maset natin ang standard dito sa ESO that we value excellence. Dugang niya. Ginkilala liwat ni Agdan liderato ni ESO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. nga amuan nanguna pagdusuhan plano para pag-abrihan College of Medicine tikang pan 2021. Sumalakan Agda 5 katuig nga preparasyon, koordinasyon, benchmarking activities ngan pagsunod ha mga rekisito sa CHED ang ginagian antes makuha ang pinal nga pag-aprobarhan komisyon. Nagpasalamat liwat hiya kan House Minority Leader ngan 4-piece party list Representative Marcelino Nonoy Libanan nga nagsumiter han House Bill number 11342 para pagtukod han Doctor of Medicine Program kan Congressman Shin Gonzales, Governor Ralph Vincent Ivardoni, nga tanan nga mga mayor ha Eastern Samar, CHED Regional Director Dr. Maximo Alhibe, DOH-8 Regional Director Dr. Exoperia Sabelberino, ngan ha Technical Working Group han ESO College of Medicine, ngan iba pa nga nagsuportahan proyekto. Lakip pa mga institusyon nga gin-benchmark han ESO, amon Bicol University, UP School of Health Sciences Palo, Bohol Island State University, pamantasan ng lungsod ng Maynila, Cebu City Medical Center, Cebu Normal University, ngan Mariano Marcos State University. Dugang pa ni Agda, kumpleto na ang mga panginhanglanon han programa, upudan college dean, department chair, ngan mga medical doctor nga magtututdo ha College of Medicine. Nagpahinumdum liwat hiya mga interesado nga mag-enroll ngan bumisita ha Office of the Vice President for Academic Affairs para han assessment han dokumento ngan initial interview. Naglalaw man ESO nga pinaagihan Doctor of Medicine Program, madudugangan ang mga doktor nga mag-aalagad ha Eastern Samar ngan mas mapaparigon ang serbisyo panlawas sa probinsya. People's Physician Program ini. Dakan magiging epekto hini di rel ekonomiya kundi labi na kahimsog ngan kaupayan han katawhanan Eastern Samar pagtatapos ni Dr. Agda. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damangat salamat ang report, Ate Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas.
Sa lain pa nga balita mga kaigsunan, kapin sa 32 milyones ka pesos nga PhilHealth benefits na paabot diri sa probinsya sa Southern Leyte. Aniya si Dalia Biara Orit para sa report. Radyo Pilipinas Report. Mukabat sa 32.86 milyones ka pesos ang kantidad sa mga benepisyo nga naipaabot sa PhilHealth ngadto sa mga miyembro o benepisyaryo sa Southern Leyte ubos sa mga programang Yaman ng Kalusugan Program kun yakap o Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment kun gamot gunad Enero hangtod Hunyo ning tuiga. Base sa datos nga gipresenta ni PhilHealth Regional Division Chief for the Field Operations Asisclo Militante Jr., anaa sa 28.89 million pesos ang nabayad sa ahensya anang sa programang Yakap sa Southern Leyte, samtang 3.97 million pesos ang naihatag pinaagi sa gamot ng programa aron makatabang sa mga panginahanglanon sa panglawas sa mga residente sa probinsya. Samtang, gipahibalo usab sa opisyal gamikapat na sa kapin 4.7 billion pesos ang kinatibuk ang nabayad ni ini alang sa 335,550 ka mga benefit claims gikan sa mga accredited healthcare facilities sa tibok Eastern Visayas hangtod Hunyo 1 ning tuiga. Sa laing kalambuan, gisaysay ni Maasin LHIO Head Misael Paigan nga moabot sa 477,881 ang kinatibukang PhilHealth registered members sa Southern Leyte, din 320,980 ni ini ang mga miyembro, samtang ang nahibiling 156,963 mao ang mga dependents. Giklaro din Naval Leo Head Maria Eva Aguilion nga kinahanglang rehistrado ang mga miyembro sa PhilHealth portal para maka-avail sa yakap o gamot nga programa. Balita gikan sa PhilHealth Maasin para sa Bagong Pilipinas, Dalia Biara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas! Para kadugangan nga sumat, di kang PIA Eastern Visayas, RDRRMC 8 nangangandaman ng kapiestahan ng syudad ng Tacloban ngan Ormoc. Adin report ni Sol Alarcon. Dirila ang mga local government units ng Tacloban ngan Ormoc ang nangangandaman at erabot ang kapiestahan ng doang syudad. Kuni pati mga ahensya ng gobyerno nga kaapi ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC 8. Panguna ni RDRRMC 8 Chairperson and Acting Regional Director Erwin Romel Lamson ng Office of Civil Defense convene ang mga miyembro niya sa pre-disaster risk assessment. O PIDRA meeting din iragin hisgutan ang mga preparasyon nga mga planohan kada ahensya nga nanduha nga LGUs. Alright, naton oras mga kasangkayan, may napakita 11 minutos ug sa magalas 9 haaga ha taramdan na good morning Eastern Visayas. Nagkakamayadak kitahin na guti ay ata nga problema no, didi naman hiton na aton pagplastar hiton na balita. Padayon ito na anyway Miss Steffi, makabalikan ta ikaw pagkatapos ito Radyo Pilipinas sa Calbayog. Miss Suzette, go ahead. Yes, sa dugang nga balita, matikang dide sa RP Calbayog. Calbayog, nagpaabot suporta sa mga kabataan nga may special needs. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report.
ada sa 194 nga kabataan nga may special needs nga edad 0 kutob 10 anyos ang nakakarawat tag 5,000 pesos nga cash assistance tikang sa gobyerno lokal san Calbayog. Ginbuhat ang distribusyon pinaagi san pag-facilitate san Persons with Disability Affairs Office PIDAW como parte san padayon nga suporta sa lokal nga gobyerno sa mga bata nga may special needs ug erang mga pamilya. Lain pa san bulig pinansyal ginpasabot liwat nga pwede mag-avail san pipera nga mga medical check-up services ang mga benepisyaryo sa City Health Office. Samtang ginaad man liwat ang panukala nga pagporma sa Medical Social Pension Program para sa mga bata nga may special needs para magkamayada sila san padayon ug malalauman nga suporta sa era mga panginahanglan medikal ug sa panadlaw-adlaw. Katuyuanan sa programa nga makabulig sa pagpagaan san garastuson san mga pamilya ug labaw pa nga mapahilawig ang serbisyo pansosyedad para sa sektor san mga persons with disabilities sa Calbayog. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat Charmaine san imo report. Good morning, Eastern Visayas! RDRMC 8 nangangandama ng kapiyastahan ng syudad ng Tacloban ng Ormoc. Adin report ni Sol Alarcon. Dirila ang mga local government units ng Tacloban ng Ormoc ang nangandaman at erabot ang kapiyastahan ng doang syudad. Kuni pati mga ahensya ng gobyerno nga kaapi ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC8. Hapanguna ni RDRRMC8 Chairperson and Acting Regional Director Erwin Romel Lamson ang Office of Civil Defense nag-convene ang mga miyembro hini sa Pre-Disaster Risk Assessment o PIDRA meeting din iragin hisgutan ang mga preparasyon ng mga planohan kada ahensya nga nanduha nga LGUs. Agud maipatuman ang kahimiangan nga masiguro ang katalwasan ng publiko hapanahon selebrasyon. Inin may tungod ang gilalauman nga pagdamo ang mga devotees nga mga bisita haadlawhan kapiestahan. Gidig-on ni Director Lamson ang importansyahan PEDRA para masiguro ang talwas nga mahimyang nga pagsaorog ang kapiestahan. Kasumpahini di dahiton Enero 20 igiisa na ha blue alert status ang Emergency Operations Center han RDRRMC8 agud mas maging madali ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno ngan mga law enforcement agencies ngan maging madagmit nga pagresponde ngan pagpapasa iton mga reports. Ang Ormoc in magsasaurog han kapiestahan han Hunyo 29 samtang ang Tacloban han Hunyo 30. Ikang happy Eastern Visayas. Sol Alarcon, good morning Eastern Visayas. Damo nga salamat, Miss Sol. Good morning, Eastern Visayas! Anaton oras, may danala kita 7 minutos ug samag alas 9 haaga nganduga nga balita tikang didiha Radyo Pilipinas Borongan. Eastern Samar Police nagdumarin Barangay Council for the Protection of Children Strengthening and Capacity Building Seminar habungto han General MacArthur. Adian report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas Report. Ang Eastern Samar Police Provincial Office or ESPPO halaram hiton paumuno ni Provincial Director Police Colonel Ernesto Macasil. Hapag igsumpahin han General MacArthur Municipal Police Station, hapag muna naman ni Police Captain Julian Aguirre in malangpuson nga nagdumarahin Barangay Council for the Protection of Children or BCPC Strengthening and Capacity Building Seminar han General MacArthur hadon Hunyo 17 ug 2026. Ang aktibidad din aktibo nga pinartisiparan han mga barangay officials san bungto nagpapakita don ira interes nga mahibaro nga naton ira commitment hapag pagkusog iton community partnership ngan suporta iton pagpugunghan krimen ngan seguridadhan publiko. Durante ang symposium igin discuss aton mga importante nga balaod nga nagsisiguro iton seguridad hit kababayen-an ngan kabataan. Lakip din hiyan Republic Act No. 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children or VAUSI Act of 2004. Sugad man Republic Act No. 8353 or an Anti-Rape Law of 1996
2027. Dugang pa ginlatag gihapon naton impormasyon kasumpay hiton pagpahita sa hibabruan may unonghan peligro nga durothan bomba, explosives nga iba pa nga terroristic acts nga nakakatarhog hiton kinabuhi og propriedad. Barangay officials are key partners in peace and order. This activity empowers you to stand against drugs, violence, and harm. Knowledge is your shield. Integrity is your strength. Sigun pamanika na Police Colonel Macasil. Paano yung aktibidad nga mapaurusato ni barongan kapabilidad han mga barangay officials hapag proteherhan mga vulnerable nga sektor han komunidad. Pagduso iton katalwasan han komunidad ngan sugad man pagataman hiton mahugot nga kolaborasyon han kapulisan ngan katawhan hapag babilin han kamingawan o kamurayawan. Impormasyon na hikay pinaagihan ESPPO. Para Habagong Pilipinas, Dian Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ang report, Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. PhilHealth adunay 28 ka mga yakap service provider diri sa probinsya. Aniya si Jevek Epi sa para sa report. Radyo Pilipinas Report. Iabot na sa 28 ka mga health facilities sa lalawigan sa Southern Leyte ang accredited ubos sa yaman ng kalusugan program o yakap sa PhilHealth. Atol sa gipahigan nga PhilHealth press conference kagahapong adlaw, gibutyag ni Asis Clo Militante Jr., Chief Field Operation Division ngang tanang 19 ka LGU sa lalawigan aduna na karoy kaugalingong yakap accredited nga clinic. Matod pa sa opisyal sa kretibukan nga 28 ka accredited nga health providers, karaghanan ni ini mga rural health unit kun RSU, samtang adunay 7 ka mga pripadong klinika o hospital. Gipayag usab ni Misael Paegan, Chief Maasin Local Health Insurance Office, nga padayon ang pagdaghan sa mga health facility nga na-accredit ilawom sa programa aron mas daghang Pilipino o mga Southern Leyteños ang makapamahimulos sa mga benepisyo niini. Ubos sa yaka program ang outpatient mahimong makadawat og libre nga medical check-up. Mahimo sab sila maka-avail sa gamot program og makapahimulos sa mga laboratory test nga gitanyag sa programa. Giyawhag usab sa PhilHealth ang ilang mga miyembro nga magparehistro pinagi sa mobile application sa eGov.ph aron masayon ang pag-access sa mga serbisyo o benepisyo. Sumala sa datos sa PhilHealth, ana sa kapin 320,000 ka mga miyembro ang narehistro sa lalawigan sa Southern Leyte. Balita gikan sa PhilHealth Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevik Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Hakpangatapusan nga sumati kang hapiyay Eastern Visayas, partisipasyon han gobyerno ngan pribado nga sektor, ginaagatan DNR8 hapag preserbahan Philippine Eagle. Adin report ni Jasmine K. Tagosto. Hapag sa linurog han Philippine Environment Month yan nga bulan ng Hunyo, nagkaurusa ang magkaduridilaan nga ahensya han gobyerno ngan pribado nga sektor ha sinarangan Visayas hapag proteher han Philippine Eagle ngan han kagurangan nga iraurok yan. Pinaagi han 5 km conservation run, hinpangunahan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang kampanya para mapanalipdan ang Philippine Eagles. Sumalakan DENR Regional Executive Director Arturo Salazar, importante gud kaupay ang pag-edukar sa publiko nga likayanan mga binuhatan nga nakakapahulgahan seguridadhan mga agila, sugadan paghunting, pagdadakop ngan aksidente nga pagpatay. Ang nasabi nga inisyatibo in kasunod han Memorandum of Agreement han DENR 8, Philippine National Police ngan Philippine Eagle Foundation nga bago pala nagpirmahay didan bulan han Mayo. Han nasabi nga kasabutan nagpatapod ang DNR8 nga manguna hapag aksyonin mga inisyatibo sugadan pagbalikan mga kaangayan ngan talos nga lugar upoy anan han mga agila. Dugang hini nagpaambit gihapon ang Philippine Eagle Foundation han erahingyap nga mabuhian ang 11 nga mga Philippine Eagle dinhi probinsya Leyte katapos 103 o 4 ka tuig. Ika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine Kate Agosto. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat, Miss Jasmine. Good morning, Eastern Visayas. Samtang para naman sa katapusan nga balita dede sa RP Calbayog, Local Health Boards in Calbayog ginpabugatan ang mga programa para sa public health.
Ginpangunahan ni Mayor Raymond Uy ang Local Health Board meeting sa CMO Conference Room sa Calbayog City. Gintambungan ang meeting sa mga key stakeholders nga may papel sa pagpauswag sa health services ng public health programs. Durante sa meeting, ginrepaso sa Local Health Board ang mga nagpapadayon nga health programs, ginusisa ang delivery sa serbisyo ngan ginhisgutan kung paanano mas mapapahiangay ang lokal nga mga inisyatibo sa national health priorities. Ginpabugatan liwat sa board ang panginahanglan nga mas mapahirani ang healthcare services sa mga kalbayognon, labi na sa mga komunidad nga mas nanginginahanglan sa suporta. Ginharampangan liwat ang pagpakusog sa preventive measures, sugad sa health awareness, disease prevention, ngan mas aktibo nga partisipasyon sa mga barangay. Pinaagi sa Local Health Board meeting, ginpapakusog sa Calbayog City ang public health agenda para sa mas mahimsog ngan mas protektado nga publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, punto 9:00 san aga, nga di na namon tatapuson ang amon partisipasyon sa niya nga biyernes ng edisyon sa naton programa. Damo nga salamat sa ako nakaupod nga news contributor si Charmaine Parito Balvez, nga damo gihapon nga salamat sa ato nakaupon sa master control si Raizano Barandino. Sa ngaran sa namon acting station manager Hinaro Navalon, ako otro ini si Suzette Pretensio, iyo nakaupod yan nga Friday edition sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas! Nga na mga kasangkayan. Okay, go ahead, Ruel. Okay, today si kami dito sa diri sa Radyo Pilipinas Sugod, manamilit na niining biyernes nga edisyon sa atong programa Good Morning Eastern Visayas. Ato nga pasalamatan ang atong mga kaubanan, sila nga mga balitang impormasyon og sa atong kauban diri sa Master Control, atong technician on board, sila Sir Noel Palugod ug Sir June Antegra. Sa ngalan sa kinatibukang persa sa Radyo Pilipinas Sugod, sa makausapa kini ang inyong higalag-alagad sa kahanginan na Ruel Bugnos, makaingon daghang salamat. Enjoy your weekend and once again, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! Mrs. Tiffy. Okay. Tikang naman didi happy ay Eastern Visayas. Amo aton kabugusan ng amon mga balita nga nahikay. Damo nga salamat ha aton mga naging news contributor na nga aga Miss Alet, Miss Sol, and Miss Jasmine. Hangaran han amon regional head Sir Rian Arinto. Ako naman si Steffi Liborios. Nagsisiring Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! So damo nga salamat Miss Steffi Libario sa Philippine Information Agency, sugad man kan Ruel Bugnos ang Radyo Pilipinas sa Southern Leyte, pati kan Miss Suzette Pretensio ang Radyo Pilipinas Calbayog. Nganti kang naman din Radyo Pilipinas Borongan, hangaran hito na amon Station Manager Ate Ruth Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Rizel, Boboy Rubin, Chief Tech Joy Policarpio, nga naka naging kapartner didi, Coach Eufem Bona Jr. Nato news contributors, Pen Pomida, yun, Dayan Camplon, damo nga salamat nga ini naman ni Daisy Lalosa Bilizar na sa ring dinhi naton tinitiklo panuhan naton kanan usa ka semana nga pagpamtang aton mga balita hataramdan. Good morning Eastern Visayas. So again, thank you maupay nga kalop and God bless everyone. Happy weekend. Serving the Republic of the Philippines. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan.